Noong ikalimang kaarawan ng anak ko. Sa wakas ay nakita ko na. Ang totoo, hindi niya kami mahal ng anak ko. Mama, iiwan na talaga ba natin si Papa? Naku, Neneng, andyan pa naman si Mama palagi. Proprotektahan ka ng mama mo. Ngunit nasangkot kami sa isang aksidente. Nawalan ako ng isang kidney. At si Nien, nawalan ng isang mata. Umalis kayo, umalis kayo. Malawakang pagdurugo sa lower right abdomen. Kailangang operahan agad, taon-taon. Si Papa nandito, taon-taon. Mrs. Doktor, ako ang asawa niya. Doktor, pagmamakaawa ko po. Salve niyo po ang asawa ko. Doktor, pakipasok niyo na po ako. Asawa ko. Yan. Nung araw na iyon, si Fu Sijin, na kilalang malamig ang pakikitungo, nagpanik. Nagmakaawa sa akin sa harap ng maraming tao na patawarin ko siya. Akala ko inasa bingit na kami ng kamatayan. Ang mahihinang pag-usbong ng pagmamahal ni Fu Sijin. Kung gayon, bibigyan ko pa ng 100 araw na pagsubok si Papa. Kung kayang ipasa ni Papa, magkasama na tayong habang buhay. Pinapangako ko, Papa. Sisiguraduhin kong magiging masaya sina Mama at si Nian. Mrs. Kaya pala, ang tinatawag na pagbabalik loob ng isang manlalambing ay isa lamang palang, maingat na pinlanong panloloko. Kaya pala kami ng anak ko, akala mong kaligayahan. Matagal na palang may presyo, na nakasulat sa dilim. And few. Konklusyon, ang resulta ng pagsusuri, talagang matalas na ang mga mata ni Nian. Makakauwi na si Mumu sa ospital. Nang dahil doon ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Hindi rin naman nasayang ang paggawa ko ng aksidenteng ito. Tapos na. And few, kahit nagaano pa kaganda si Inelo, hindi naman po siya ang asawa ninyo. Para sa kanya, kukuhanin ninyo ang organ ng binatang iyon ng palihim. Angkop ba ito? Tama na. Ano ang gagawin ko? Wala ka namang karapatang makialam. Iisa lang ang anak ni Nasyuhan. Kaya kong hayaan na lang, bukod pa rito. Kulang ng isang mata. Hindi naman siguro makakaapekto sa buhay, di ba? Pero, Lilith Few, magagagarantiya mo ba na ang asawa mo at ang anak ninyo ay hindi na malalaman ang katotohanan? Hindi nila malalaman. Napakahusay kong magtago. At mahal na mahal ako nila Kingli at Nian. Mahal na mahal nila ako. Noong araw ng aksidente, ang 6 na taong gulang na si Nian ay nakahiga sa kama sa intensive care unit na nangangatog sa sakit. Nanay, ang kaliwa kong mata, bakit hindi ko makita? Nian, kasalanan ko to. Hindi kita napangalagaan ng maayos. Hindi masakit, nanay. Magpakabait ka, nanay. Huwag kang umiyak. Kinahihirapan ko ang sarili ko. Bakit mo dinala palayo ang anak ko? Kinahihirapan ko ang sarili ko dahil hindi ko siya naprotektahan. Hindi ako karapat-dapat maging isang mabuting ina. Pero pala, ang taong dapat kong kamuhian ay si Fu Sijin. Dahil si Shuhan at ang anak niya ay halos gumaling na. Panahon na rin para ibalik sila sa piling natin. Ayusin mo na agad. Opo. Naintindihan ko po. Ang bagay na ito, huwag mong ipaalam kay Kingli kahit kailan. Opo. Nian. Mama, manloloko pala si Papa. Nagpapanggap lang pala siya sa atin. Nian, kasalanan ko ito. Pinagdaanan mo ang maraming paghihirap. Nay, huwag ka nang umiyak. Tapos na ang 100 araw na pagsubok. Tapos na. Mama, samahan mo na si Neneng. CJ. Pagkatapos ng bukas, tuluyan na tayong aalis. 1 oras na lang ang natitira. Kingli. Nian, umuwi na ako. Nian, namiss niyo ba si Papa? Hulaan niyo kung ano ang dala ko para sa inyo. Anong dala mong regalo, Mrs.? Ito ang regalo mo. Ang paborito ni Nian na maliit na sasakyan. Tatay. Nian, tingnan mo ito.
Ang paborito ni Nyan Yan, laro ang kotse. Gusto mo ba? Gusto ko. Magpapalit lang ako ng damit. Akala niya lagi na masaya si Nyan Yan. Dahil gusto ni Nyan Yan. Pwede. Taon-taon. Bakit hindi mo sinabi kay Papa? Ayaw mo ba ng kotse? Kasi regalo yan ni Papa. Lahat ng regalo ni Papa, gusto ni Ninian. Malungkot ba si Ninian ngayon? Masaya ka ba? Importante ba sa iyo? Pirmahan mo na lang. Huwag muna, Mrs. Naalala mo pa ba si Lo Shuhan? May anak siya, di ba? Tapos nasa ibang bansa siya ng matagal. May sakit ngayon ang anak niya, kaya uwi na siya. Isang babae lang siya. Wala rin siyang tahanan, kaya gusto ko siyang ipapanuluyan sa bahay natin ng ilang araw. Tingnan mo. Nagsasalita lang naman ako. Kung sakaling may angal ka, kung gayon, wala akong pakialam. Dali mo na lang sa bahay. Asawa ko. Ang bait mo naman. Ang swerte ko sa'yo. Isang kondisyon lang ang hihingin ko sa'yo. Ikaw naman ngayon. Bakit kailangan pang magmadali? Pirmahan mo ito. Tapos na. Ice wipe para sagutin. Sanay na ako. Kahit gaano pa kahalaga ang bagay, basta't kailangan ni Lo Shuhan, agad na aalis si Fu Sijing. Pasensya na, King Lee. May kaunting emergency sa kumpanya ngayong gabi. Kaya, hindi. Kita makasama, ikaw at si Ninian. Siya nga pala, magtrabaho ka na. Pag uwi ko mamaya, bubawi ako sa inyo ni Ninian. Mrs. Mahal kita. Sige na, umalis ka na. Ang mga regalong nagpapasaya sa amin, ay ginawa mo lang din pala. Hindi lang pala kami kopya. Pati ang mga regalo. Tantang kami. Unang araw ng aksidente, nawalan ako ng paningin. Unang beses na inalagaan ako ni Papa. Umiiyak pa siya habang inaaliw ako at sinasabing huwag matakot. Kung panaginip lang ito, gusto kong gawin ito ng paulit-ulit. Ikatlong araw na ng aksidente, dadalaw si Papa araw-araw para alagaan kami. Si Mama at ako, gumagaling na si Papa. Masaya ako. Taon-taon, mahal na mahal talaga ako ni Papa. Ikaw at si Mama, aalagaan ko kayo ni Mama. Habang buhay kayong dalawa ni Mama. Ha! Mahal na mahal ni Ninian si Papa. Ika-25 araw ng aksidente sa sasakyan. Nagsuot ako ng eye mask para walang mang-asar sa akin. Siya'y demonyo. Hindi gumagalaw ang mga mata niya. Demonyo. Pero ayos lang. Mahal na mahal ako ni na Papa at Mama. Pasensya na. Hindi kita naalagaan ng maayos. Ayos lang. Mama. Nakaraan na iyon. Nakaraan na iyon. Pirmado na niya ang kasunduan sa diborsyo. Zeo, Lan, Bizel, Wine, Heng. Mabuti naman si Mumu. Masakit pa ba ang mga mata mo? Sabi ng doktor, maayos na ang paggaling ni Mumu. Ang gaan sa mata. Si Jin. Talagang malaking tulong mo sa akin ngayong beses. Basta masaya ka lang. Gagawin ko ang lahat. Tapos si Ate Kingly. Kung malaman niya kaya, na ginagamit ni Mumu ang mga mata ni Nyan Yan, magagalit kaya siya ng gusto. Si Jin. Ayokong mapahirapan ka. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. At si Mumu naman ay napaka-cute. Kahit na malaman pa niya, maiintindihan din naman niya. Nanay, mamaya na lang tayo ulit, ha? CJ. Pasensya na, na-late ako. Kingly.
Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Misunderstanding lang ito, King Lee. King Lee. Huwag kang magkamali ha, King Lee. Kakakilala ko lang din. Umuwi na pala sina Shuhan at Mumu. At nagkataon na nakasalubong ko sila rito. Kaya sumama na rin ako. At nagpalista. Tingnan mo, naiintindihan ko. At King Lee. Matagal na tayong hindi nakikita. Mumu. Halika. Siya ang nakababatang kapatid ni Yan. Mayroon kayong magandang tadhana. Nanay, bulag siya sa isang mata. Ang pangit. Yuan. King Lee. King Lee, huwag ka nang magalit. Bata pa lang si Mumu. Hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Tayo na, mga matatanda. Inumin. Huwag na nating intindihin ang mga bata. Di ba? Nga po, Ate King Lee. Bata pa siya, eh. Ano ang nakikita? Yun ang sinasabi. Mumu. Mag-sorry ka na kay Neneng. Loko-loko. Wala naman akong mali. Ang pangit-pangit talaga ng isang mata. Ayoko nang makipaglaro sa kanya. Chuchu. Yun. Biruan lang yun. Nanay, gusto ko nang umuwi. Umuwi na tayo. King Lee. Si Jun. Fu si Jun. Hindi mo pa rin ako pinababayaan at sinyan-yan. Konti lang, ang sarili mong mga kamay ang nagtutulak sa ating paglayo. Taon-taon. Nanay, tingnan mo ang mga mata ko. Maganda ba? Ilang ulap. Walang problema. Nanay, maganda na rin ang mga mata ko ngayon. Susi na, lagi. Pupunta si Mama para magtimpla sa iyo ng gatas. Aalis na tayo pagkatapos ng bukas. CJ. Dito na tayo sa bahay ni Tito. King Lee. King Lee. Hindi sila nakahanap ng matutuluyan ni Shuhan at ng mga kasama niya. Sa tingin ko, magkakaibigan naman tayong lahat. Kaya, paitirahin na natin sila sa bahay natin, ng ilang araw. King Lee. Hindi ka naman siguro may inis, di ba? Tungkol sa nangyari kanina, nasaway ko na si Mumu. Tingnan mo, sige, doon na tayo. Ang bait-bait mo, misis ko. Samahan mo muna si Mumu sa kwarto. Misis, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-aayos ng gamit? Saan tayo pupunta? Tapos na. Misis, ano ang ginagawa mong pag-aayos ng gamit? Saan ba tayo pupunta? Laging masama ang loob ni Neneng. Ililibre ko siya para maaliw. Mabuti naman. Magpapalit lang ako ng damit. Pangit. Ibalik mo sa akin ang eye mask ko. Pangit. Walang mata, walang nagmamahal. Ibalik mo na ang eye mask kay Neneng. Ayoko nga, kung kaya mo, suntukin mo ako. Mumu. 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 Ayos ka lang ba, Mumu? At King Lee. Maganda ba ang mga mata ng anak ko? Nung una, sabi ng doktor, ang mga mata ni Mumu ay may problema, may posibilidad na mabulag si Sijian para maghanap ng paraan sa buong bansa, paghahanap ng organ donor. Ang bagong mata, talagang iba. Hindi lang nagkaroon ng rejection si Mumu, mas gumaling pa nga siya kaysa dati. Sabi mo, kaninong mata ba talaga to? Kailangan ko talagang alamin. Salamat sa inyo. Sa totoo lang, maraming nagmatch noon. Pero pinili ng tatay mo para mabawasan ang panganib. Pinili ko talaga to, isang batang 5 taong gulang. Sabi niya, mas ligtas. At King Lee, ang mga mata ng anak mo, sa mukha ng anak ko, ang gwapo-gwapo. Manahimik ka nga. Manahimik ka nga. Si King Lee, baliw ka. Sinasabi ko sa'yo, yung peklat mo sa bewang, niloko ka ni si Jin na aksidente sa sasakyan. Ang totoo, dahil sa pag-donate ng kidney. Hindi lang ang mata ng anak mo, pati ang kidney mo, regalo yan ni si Jin sa akin. Ikaw at ang anak mo. Si Jin mismo, ang naghanda para sa atin.
Bangko ng mga organo. Masamang babae, bawal kang magsalita. Bawal mong saktan ang nanay ko. Hindley. Hindley, hindi ko sinasadya. Ako nga pala. Masakit ba, si Jim? Natatakot ako. Tito. Inaapi nila ako at si Mama. Si Kingsley. Hindi pa ba sapat ang ibinibigay ko sa iyo? Bakit lagi mo silang tinitira? Sinaloosyuhan. Huminga ka muna ng malalim. Inilipat ko sila sa ibang tirahan. Tara na. Papa. Tapos na. Papa. Masakit ba, Mama? Yan. Ang sakit-sakit talaga, Mama. Ang sakit talaga. Kanselado. Bagong ebidensya. Mama, huwag kang matakot. Mayroon pang susunod na mga taon. Proprotektahan ka ni Ninen. Mama, umalis na tayo. CJ. Ang kanyang matamis. Ang aking mapait. Si Jen, ang pag-ibig mo. Ayoko na. Si Kun. Anong nangyari? Hindi, sagutin mo naman ang telepono. Kanselahin. Manong, tara na po. Kingsley. Yan. Kingsley. Yan. Bumalik na ako. Kasunduan sa paghihiwalay. Oras. Kailan ko ba ito pinirmahan? Tandaan. Si Kingsley. Saan mo dinala si Yan? Hindi ka pwedeng lumayo sa akin. Yun, Yuan. Tapos, magandang araw po. Ang kausap ninyo ay kasalukuyang may kausap. Subukan muli mamaya. Mabuhay sa bahay. Ginulat ninyo ako. Umalis na kayo. Naku, pagod ka na ba? Ipapahid ko to sa'yo. Dumating na ang paborito ni Neneng na adobong buto-buto. Salamat po, Mama. Kain na. Ang iba naman ay napakapartido. Mama, gusto ko rin ang adobong baboy. Papa, naku. Papa, kukuha pa ako ng isa para sa iyo. Kumain ka pa. Aray, huwag kang magtago. Tingnan mo, nakakainis. Hindi ka ba natatakot? Gusto mo bang magdiborsyo? Imposibleng mangyari yun. Si Kingsley. Sa buong buhay ko, akin ka lang.
Si Jin. Kingli. Niyan yan. Si Jin. Ako to. Shuhan. Bakit ka na pa rito? Bigla ka kasing umalis noong nakaraan. Nagte-text ako sa'yo pero hindi ka naman sumasagot. Natatakot ako. May nangyari ba? Umalis si Kingli. Siguro dahil sa akin at kay Mumu. Masyado kaming nakakaabala. Naglaya si Ate Kingli. Ganito rin ang nangyari noon. Dati, isinama ni sa Kingli si Yan Yan. At tumakas sila. Kaya naman binigyan ko sila ng buong pag-aalaga. Kaya ba, gusto niyang gawin ulit iyon? Kasalanan ko ito. Kung hindi man, aalis na lang ako. Mag-isa ka lang at walang kakilala. Saan ka naman pupunta? Si Ate Kingli naman. Ang ginagawa lang niya ipang-aakit. Si Kingli, akala mo ba kaya mo na akong kontrolin? Huwag ka nang magtampo. Umuwi ka na. Babalik din siya ng mag-isa. Excuse me, salamat. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, salamat. Jiang Yanziu, koleksyon ng mga batong pang-ink. Batong pang-ink na kulay berde. Para sa iyo tong kape. Salamat. Hindi ka ba nag-abroad? Wala namang kwenta sa ibang bansa, kaya umuwi na ako. Kilalang kilala sa buong paaralan Sixia, ang matalino. Hindi ko akalain na makikilala kita rito. Malaki po ang pasasalamat ko sa inyong kumpanya, sa pagkilala ninyo sa akin. Ngunit patawarin ninyo ako, nakita ko na ang aking, hanggang buhay na trabaho. Ano man yan ay wala nang pakialam, hindi naman pwedeng hayaan ko. Mahirapan ang mga anak ko, di ba? Narinig ko, na nag-asawa ka na. Ang asawa mo, kaya ka bang palabasin? Hiwalay na kami. Ako, sa ibang bansa ako nanirahan ng ilang taon, at nagtayo ng kumpanya. Ngayon, gusto ko nang umuwi at magnegosyo sa Pilipinas. Hindi ko alam kung Sixia, ang matalino nating kaklase, ay gustong bumalik at tumulong sa akin. Pero maraming taon na rin, akong hindi nakahawak sa aking propesyon. Anumang trabaho ayos lang, hindi naman pwede, na pati ang anak ko ay pahirapan mo. Ano ang kailangan mong gawin ko? Mag-host ng isang bidding. Kung malaman ng iba, nakilala sa mundo ng negosyo, ang malamig at walang pakialam sa babaeng si Jiang, ay nagkagusto sa isang babae, ang lambing. Talagang magugulat na magugulat. Kingli, kung mayroong taong hindi ka nagpapahalaga, ako na, ang gagawa para maging pinakamasayang babae ka. Papa Few, gusto kong maglaro ng computer. May ginagawa ako. Sa susunod na lang. CJ, ayoko na. Gusto ko. Ikaw. Si Jin. Bakit ka galit? Bata pa naman siya. Si Nian Yan ang bait-bait. Nagdala pa ng gatas kay Papa. Magiging masaya si Papa, tiyak.
Uminom na ng gatas si Papa. Tatay, ilang beses ko na bang sinabi, pag nagtatrabaho ako, huwag ka namang manggulo. Si Nyenyen naman ay hindi talaga. Si Kun, ang sabi mo noong nakaraan, tungkol sa bidding ng Chayanchen Group, ang sabi-sabi, ang bata at matagumpay na si, ano kaya ang tunay niyang pinagmulan? Di pa umaabot ng 30. Nagpundar ng sarili niyang negosyo. Sa loob lamang ng 6 na taon, nagtatag na siya ng isang malaking imperyo ng negosyo. Kung makakapartner ko siya, hindi ba't mabilis akong aasenso? Tama. Kaya maraming kumpanya ang nag-i-apply. Pati na rin ako. Hindi ka pa rin umuwi. Siya King Lee, anong ginagawa mo? Anong nangyari, Boss Giant? King Lee, higit pa sa pagiging amo at empleyado, mas gusto kong maging magkaibigan tayo. Naiintindihan ko na, matandang kaklase. Busy pa rin ba? Medyo pagod lang ngayon, mas mabuti na ito kaysa sa matapos na tawaging anak ng may-ari. Isang simpleng bidding lang naman to. Kung ihahambing, mas mahalaga ang kalusugan mo. Ngayon, kumain ka ng maayos. Salamat sa pag-aalala. Kaya ko ang sarili ko. Si King Lee, mas mabuting huwag mong subukan ang pasensya ko. Mama, pagpapawis ng paa. Sabi ng guro, ang mga batang nagpapawis ng paa ay tumataas. Ang laki na ni Anian, parang ang tanda na niya. Huwag ka nang umiyak, Mama. Kung may mga aapi sa'yo, sabihin mo agad kay Nyanyan. Nandito si Nyanyan para protektahan ka, Mama. Sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng mas magandang buhay kaysa dati. Si Jun, ang bidding mo, samahan mo naman ako. Nag-aral ako sa ibang bansa. Baka sakaling makatulong ako. CJ. Si Jim. May natutunan akong bago na paraan ng pagmamasahe. Subukan mo kaya. Tara na. Hindi mo ako pinaglalaro. Maglalaro ako. Ang laro. Walang laro, hindi masaya. Alam ko naman na sa bidding na ito, kulang man ang iba, hindi pwedeng mawala. Si Emily Few. Sino pa ba ang magagawa iyon kundi si Emily Few? Ang pinakabata at pinakamagaling sa Hangzhou. Sa tingin ko naman, dumating ang Chayanchen Group sa Hangzhou. Para kay Emily Few talaga. Kung ihahambing sa inyong mga nakatatanda na nagtatagal na sa mundo ng negosyo ng ilang dekada, marami pa akong dapat matutunan. Siya siguro si Emily Few. Ang pinakamamahal niyang kababata, si Inatlo, di ba? Sinasabi ng lahat na si Emily Few ay lubos na umiibig sa iyo, kung hindi lang dahil sa bigla, iyong pag-alis sa bansa noon. Ang asawa ni Emily Few ngayon ay ikaw sana. Dahil dinala mo rito ang iyong kababata, Ginang Few, mukhang magiging
Pinakamalaking katatawanan na sa Hangsaw. Sino ba sa Hangsaw ang hindi nakakaalam? Si Fu nga, isang panghalili lang. Mukhang hindi na magtatagal. Maghihiwalay na si Fu. Salubungin natin ang kaibigan kong si Mei. Papasok na siya. Sa tingin ko, ganito pala ang chismis sa labas. Itong 6 na taon, tungkol sa akin at kay Mei. Si Jin, may free time ka ba bukas? Gusto ko lang, na huwag nang mag-isip ng kahit ano. Pagod na ako sa trabaho ko, ngayong araw. Pwede bang huwag ka nang makialam pa? Salamat. Ang ganda, tingnan mo. Si Lee. Alam ko naman na hindi mo mapipigilan ang sarili mong hanapin ako. Hindi ba umalis si Lee? Paano siya napunta rito? Dumating si Ate Lee. Bakit hindi mo sinabi kay si Jin? Ano bang pakialam mo? Narinig ko, kasi lagi mo akong kasama si Jin. Kaya nagsiselo si Ate Lee. Naglayas ako ng bahay. Napakasama talaga ng loob ko. Pumunta ka ngayon. Natutuwa ako. Umalis ka sa daan. Ate Lee, nagkakamali ka yata. Si Jin at ako, magkaibigan lang talaga kami. Pagbalik mo, ikaw pa rin ang ginang ng pamilya ko. Mga bulaklak, Ate Lee. May nasabi ba akong mali? Na ikinalungkot ba kita? Huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Si Lee, huwag ka nang magbiro. Narinig mo ba? Ang pinakamahalaga kay si Jin ay ako. Kung may alam ka sa kalagayan mo. Habang buhay, huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Huwag kang mag-alala. Si Jin. Wala akong pakialam. Mabuti naman at alam mo yan. Pero itong sampal na ito, itatapat ko na. Aray. Maglalakas loob kang saktan ako. Ikaw ang sinasaktan ko. Si Lee, ikaw. Si Jin. Huwag mo nang sisihin si Ate Lee. Kung may sisihin ka, ako na lang. Ako ang dahilan kung bakit siya nagalit. Mag-sorry kay Shuhan. Ako na ang magsusorry sa kanya. Director Fu, hindi ka ba nakatulog ng maayos ngayon? Si Lee. Pumunta ka rito ngayon, para lang makipag-ayos sa akin. Kung hindi ka hihingi ng tawad kay Shuhan, huwag ka nang umuwi ngayon. Sa tingin ko, may mali ang pagkakaintindi ni Director Fu. Una, hiwalay na kami. Wala na tayong koneksyon simula ngayon. Pangalawa, nandito ako ngayon dahil may importanteng gagawin. Wala akong panahon para makipaglaro sa inyo ng pag-aagawan at selosan. Ngayon, malinaw na ba ang sinabi ko? Ngayon, malinaw na ba sa iyo ang sinabi ko? Si Lee, kung dahil sa kabutihan ko sa iyo noon, at ginagamit mo yan ngayon, para maging mayabang, sasabihin ko sa iyo, mali ang iyong plano. Bitawan mo. Ngayon na, magsusorry ka kay Lo Shuhan. O di kaya huwag ka nang umuwi. Tapos na. Hindi ako magsusorry sa kahit sino. At wala rin akong balak umuwi sa bahay na hindi akin. Ikaw. Bitawan mo. Binibigyan na kita ng paraan. Huwag kang abusado. Ang respeto ay pinaghihirapan. Hindi ko kailangan ang sa iyo, at ayaw ko rin. Siguradong galit na galit sa akin si Ate Lee. Si Jin. O kaya iaalis na lang ako. Baka kapag umalis na ako, hindi na magiging masiyahin si Ate Lee. Pagloload. Huwag ka nang umalis. Si Lee, kailangan mo ba talagang ipahiya ako sa maraming tao? Gusto mo ba talaga akong mapahiya? Mag-asawa naman tayo, ah. Anong mapapala mo sa ginawa mo? Mag-asawa. Hindi ba nakita ni Fu yung kasunduan sa paghihiwalay? Si Lee, ikaw.
Ang gwapo naman niya, ang elegante pa, at ang laki pa ng kanyang entourage. Wala pa akong nakikitang ganyan dito sa Hamsun. Mukhang bago siya rito, ah. Itsre, wag na kayong maingay. Papalapit na siya. Kailangan mo ba ng tulong? Kailangan mo ba ng tulong? Asawa ko siya. Hindi pa kayo dapat makialam. May isang taong paulit-ulit na nangungulit sa akin. Maaari mo ba akong tulungan na pigilan sila? Siyempre, sasamahan kita. Si King Lee. Kung ayaw ni Amy Fu, napalakihin ang gulo. Sana'y dito na matapos ang lahat ng ito. Gilid, hanggang dito na lang. Pinagbantaan mo ako. Dapat mong malaman kung nasaan ka. Kung gusto mo pang mag-beat. Sir, ako. Yun, ang asawa mo, parang hindi naman ganun kaganda. Si dating asawa. Muli, siguro bulag ako noon. Okay lang, mamaya na sa entablado. Sisilaw natin sila. Si King Lee. Dahil sa kanya lang, kaya ganyan ka kawalang takot sa akin, di ba? Pinapangako ko, pagsisisihan mo ito. Sino siya? Bakit niya tinutulungan si King Lee? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang bidding, magsisimula na. Huwag nang banggitin pa ang taong responsable. Pati si Sekretarya Wang, wala na rin. Ang Chayan Chen Group ba? Di kaya niloloko tayo? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang balita ko, ang namamahala. Tag-Hai Chen din. Baka naman, nandito lang siya sa baba, nakaupo. Si Jin, huwag kang mag-alala. Ang mga dayuhang sino, pare-pareho lang naman ang koneksyon. Ang bidding na ito, ako ang bahala. Tiyak na magtatagumpay tayo. Tapos na. Mabuhay kayong lahat. Nasa eksena po tayo ng pagbidding ng Shanshan Group. Ako po ang namamahala. Sa bidding na ito, si King Lee po ang pangalan ko. Maganda. At elegante. Siya. Si King Lee. Ito ang dapat na tunay na ikaw. Ngayon, pinagsisisihan mo na ba? Isang gabi ng kawanggawa, sasamahan mo ba ang iyong asawa? Si Jin. Saan ka pupunta? May meeting ako. Hindi na. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Si Jin, bakit ka uminom ng ganito karami? Magluluto ako para sa iyo ng sabaw na pampatanggal ng kalasingan. Teka lang. Anong amoy iyan? Hindi ko inaasahan na si King Lee ay mas maganda kay Shuhan. Kaysa sa hitsura, mas maganda pa. Mas gumanda rin ang pangangatawan niya. Pero bakit kaya? Hindi siya nag-aayos ng sarili. Peke siya. Nagpapanggap lang siya. Hindi naman talaga siya ang namamahala sa bidding ng Chayanshin Group. Sabi mo peking siya. May ebidensya ka ba? Nga, paratang lang yan. Paano ka namin paniniwalaan? Isang may bahay na nagtampo lang at naglayas mga nakaraang araw. Imposibleng sa loob lang ng ilang araw. Biglang naging tagapag-ayos ng bidding ang namamahala. Si Jin. Tama ba ako? Tapos na. And few. Magsalita ka naman. Nasa entablado, kung peke nga ba o hindi. Tama. Si King Lee. Wala nang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Hintayin mo na lang ang tadhana mo. Si King Lee, alam ko ang mga ginagawa mo, para lang makuha ang atensyon mo. Nakamit ko na ang layunin ko. Panahon na rin para tapusin ang kalokohang ito. Kumuha ng iyong atensyon. Tama. Pero dapat mong matutunan ang sukat. Kung hindi, kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi kita iuwi.
Huwag kang mag-alala, Madam Sir. Hiwalay na kami. Ano pa bang magagawa ko? Wala kang pakialam. Problema ninyo yan ng asawa mo. Sarili ninyo yan. Gusto ninyong mag-away, mag-away kayo. Huwag ninyong antalahin ang aming pag-i-apply. Tama. Pinaglalaruan ninyo ang oras natin. Baka mapahamak pa. Alam ng presidente ng Tianchen Group na nagalit at hindi na makikipagtulungan sa mga taga-Hangzhou. Paano na tayo? Umalis na kayo. Umalis kayo. Umalis. Kung hindi kayo natatakot, ituloy ninyo pa iyan. Kung hahantong ito sa pagtigil ng pakikipagtulungan. Sige lang. Tapos na. Dahil gusto pa ninyong magpatuloy ang pakikipagtulungan, makinig kayo sa akin. Xia Qingli. Anong klaseng pakana na naman ito? Alam kong dahil iyan sa inyong pagpunta rito ngayon. Marami dahil sa balita tungkol sa SEP ng Tianchen Group. Pero kung sino-sino lang ang pwedeng magpanggap na siyang namamahala sa pag-i-auction. Kung ganoon, siya ay hindi magiging isang dayuhan, ang tinaguriang top sa business district. May kakaiba. Ako si Xia Qingli. Nasa bidding na, 2 oras bago magsimula, naghahanda pa rin ako. Sa bidding na ito, para sa paghahanda, hindi ko po sinasabing, napakahirap ng buhay ko. Kundi gusto ko lang ipaalam sa inyo, na kaya kong makatayo rito. Hindi dahil asawa ako ng isang tao. At lalong hindi dahil, kaklase ako ni ganito o ganyan, kundi dahil sa akin mismo. Dahil sa akin, Xia Qingli. Tunay nga, alam ko naman na tama ang pananaw ko. Walang duda. Kung hanggang dito na lang, may mga taong naniniwala pa rin. Manloloko ako. Kung gayon, hanapin ninyo ang presidenteng iyon. Kung wala, ang bidding ngayon ay magsisimula na. Xia Qingli. Bakit hindi ko napansin noon? Ang galing-galing mo naman. Dahil na't gustong-gusto ninyong manatili, ang pag-aagawan ay magsisimula na. Tapos na. Salamat po sa inyong lahat. Ang galing-galing ninyo naman magpaliwanag. Ang galing nga naman ng CC ng Tianchen. Ang personal na pumili sa'yo bilang in charge. Nga, kung hindi dahil kay MF Xia, nasa Tianchen Group ka na, sisiguraduhin kong makuha kita sa kumpanya namin. Ang galing mo. Mas maganda pa to, kaysa sa mga tao. Inggit lang sa'yo. Si Jin. Pasensya na, napahiya kita. Okay na yon. Huwag na tayong magdagdag pa ng problema. Ang pinakamahalagang gawain natin ngayon ay ang pag-i-auction. Salamat sa inyong pagkilala sa akin. Ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Pagkatapos nito, simulan na ninyo ang pag-i-auction. Pero, ano man ang mangyari sa mundo ng negosyo sa Hangzhou, kung si Amy Wu ang pangalawa, walang maglalakas loob na maging una. Maging sa kayamanan, o kaya naman sa kakayahan. Lahat ng proyekto ni Amy Wu ay mga proyekto sa pinakamataas na antas. Mukhang, ang pag-aagawan sa proyekto ngayong beses, ay paniguradong mapapasakamay ni Amy Wu. Pag nagsama-sama na ang mga malalakas, baka sa buong Hangzhou, si Amy Wu na ang magiging nag-iisang makapangyarihan. Xia Qingli. Pipilitin kong ipakita sa iyo kung sino talaga ang karapat-dapat pagkatiwalaan sa Hangzhou. Paano nangyari ito? Bakit hindi pa nagsisimula? May problema kaya? O baka naman? Si Mumu yon sigurado, pagkaalis natin, lihim na naglaro ng computer. Shuhan! Ano nang nangyari? May problema ba? Si Jin. Pwede bang wag na lang gumamit ng si? Hindi pwede. Marami kasing laman to. Kung puro salita lang, hindi ko naman maipaliwanag ng maayos. Hay! Mga ginoot binibini, bilang ang pinakamalaking sa Hangzhou, grupo ng mga negosyante, kung makakapag-partner tayo sa Tianchen, nangangako ako. Sana'y respetuhin ninyo ang aking sasabihin. Habang nagsasalita ako. Hindi mo man lang nire-respeto ang ibang tao, tapos may lakas ka pang loob na ipagalang ka ng iba. And few, kahit ayaw mong makipag, trabaho sa Tianchen Group, isang piraso ng easy,
para mapahiya siya. Ano ang ibig sabihin niyan? Paano nangyari ito? Maliwanag naman. Kung ayaw makipag-partner ni Enfield, umalis na lang kayo agad, para hindi mapahiya. Sino ka ba? Pakialamero ka. Magandang tanong, dahil siya nga ang sisi ng Chen Group, si Jiang Yanzhou. Tapos na. Kaya naman pala kampante si Miss Xia. Ang katabi pala niya, ang sisi ng Chen, si Amy ay Jiang pala. Nga, ang dalawang ito pag magkasama, talagang bagay na bagay. Uy, sabi ninyo, itong bidding na ito, si Chairman Jiang kaya, paraan lang siguro niya iyan sa panliligaw. Nga. And Xia, mas maganda at mas nakakaangat pa, kaysa babaeng kasama ni Chairman Fu. Ewan ko ba kung ano ang iniisip ni Chairman Fu. Sayang talaga ang magandang pagkakataon. Nasayang na naman ang mga sundalo. Si Jiang ay determinado, kahit masira pa ang 3 lambat, makuha lang ang isda. Diba? Ang gusto ko lang sabihin, ang pananawa naman ni Eng Yifu ay pangkaraniwan lang. Pinabayaan niya ang isang hiyas, at pinili ang isang bato. Kahit hindi mo hingin ang iyong, ang asawa ko ay isang mabuting katuwang. Kailangan ko lang maging isang magandang tanaw-tanaw. Pero halata naman. Hindi kaya. Ang mga bagay-bagay sa bahay ko, ay hindi na kailangan pang pakialaman ni Emmett Jiang. Sijpo, Yemik Few. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, handa akong makipaglaban hanggang sa huli. Ikaw, hindi pa karapat-dapat. Si Jin. Si Jin. Hintayin mo ako, Jin. Ano ba ang nangyari? Sigurado akong si Mumu lang ang may kasalanan. Huwag ka nang magalit. Sige na ba? Bata pa siya, hindi pa marunong. Alam mo ba, ang nangyari ngayon, gaanong kahalaga sa akin? Umalis ka na, si Jin, umalis ka na. Huwag mong gawin yan. Natatakot talaga ako. Huwag kang mag-alala, Neneng. Nanay, tiyak na mapapabuti ko ang inyong buhay. King Lee. May kailangan ka ba? Aaminin ko. Sa bidding, nakuha mo ang atensyon ko. Pwede ka nang umuwi sa akin ngayon. Ilang beses ko pa ba dapat sabihin? Para maintindihan ni Eng Yifu, ang bahay na puno ng panlalait, ng pagkukunwari at panlilinlang. Ayoko na. Basta't gusto mong sumama sa akin pauwi, kaya kong maging, gaya pa rin ng dati, magiging mabuti ako sa iyo at kay Nian. Maaari ko rin kontakin ang pinakamagandang ospital sa mata sa buong bansa para ipagawa kay Nian ang isang bagong mata. Ito ba ay awa ni Eng Yifu sa amin ng anak ko? Hindi ko kailangan. Hindi mo kailangan. Nung taon na iyon. Siya King Lee, ikaw ay isang nasa gustong gulang na, pwede bang huwag kang maging ganito ka-selfish? Alam mo ba, na masakit ang mga salitang iyan na nanggagaling sa bibig mo. Ang nakakatawa naman. Ano ba ang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung ano ang gusto ni Ninen? At kung ano ang kinakatakutan niya? Malalaman ko rin naman iyan balang araw. Kung talagang mahalaga sa iyo si Ninen, dapat alam mo na iyan. Ang tunay na kailangan ni Ninen, hindi ito peking mata, kundi ang pagsasama mo sa kanya, ng buong araw ng buong puso. Kundi ang pagsasama mo sa kanya, ng buong araw ng buong puso. Maligayang kaarawan. Sana ilagi kang masaya at maligaya, Mumu. Hiwain na natin ang cake. CJ, tara na. Ako na, Mama. Ang unang hiwa ay para sa ating kaarawan. Ano ang hiling mo kanina, Mumu? Neneng, umuulan na. Umuwi na tayo. Sige ba? Pinangako sa akin ni Papa. Darating siya. Darating talaga siya. Wala kang alam.
Ang sarili mo lang ang iniisip mo. Ang iyong iniibig. Teka. Huwag ka munang umalis. Lucy Jin, ang laki naman ng gusto mo kay Lusyuhan. Ngayon, aalis na kami ni Yan Yan. Dapat nga ay matuwa ka pa. Mali ako sa pagkakataong ito. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Busog ka na ba? Umuwi na tayo kasama si Yan Yan. Babawi ako sa iyo sa susunod. Kung gusto mo talaga siyang makita, umuwi ka na lang at tingnan mo ang mga mata ng anak ni Lusyuhan. Tingnan mo ang mga matang iyon. Ang mga matang noon ay puno ng paghanga sa iyo. Ano nang sinasabi mo? May utang ka sa akin at kay Yan Yan. Isang utang na hindi mo na mababayaran. Si King Lee. Siguro sa mga panahong ito, hindi pa ba sapat ang ginawa ko? Bakit ba kailangan mo pang ipilit ang nakaraan? Umuwi ka na sa akin ngayon. Bitawan mo ako. Ayos ka lang ba? Ihahatid na kita pa uwi. King Lee. Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Huwag mong hayaang umalis si King Lee. Si Amy Q dahil sa trabaho ba o personal na bagay? Ako. Kung dahil sa trabaho, ang proposal ni Amy Q ay tuluyan ng naputol ang pakikipag-ugnayan sa amin. Kung dahil ito sa personal na bagay, sa inyong dalawa, wala na rin naman siguro personal na bagay, di ba? Ang performance ko nitong mga nakaraang araw, nakita mo naman yon. Pinapangako ko sa'yo na simula ngayon, mabuti na ang pakikitungo ko sa'yo at kay Yan Yan. Ayaw mo naman sigurong lumaki si Yan Yan sa pamilyang walang ama, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Sa bidding, katabi ni Amy Fu ang babaeng iyon. Hindi ba espesyal ang relasyon ninyo? May ibang babae ka pa. Ang laki naman ng pangarap mo. Maaari kong putulin ang lahat ng koneksyon ko kay Lusyuhan. Basta gusto mong sumama sa akin pauwi. Anong gagawin mo? Si Jin, pasensya na. Nasira ko ang mga bagay-bagay. Napaka-guilty ko rin. Sobrang nasasaktan ako. Pwede bang pumunta ka rito at samahan mo ako? Si Jin, nakikinig ka ba? Parang, hindi ako makahinga. Please. Samahan mo naman ako, pwede ba? Tapos na. King Lee. Linaba ko na ang tawag niya. King Lee. Pakinggan mo ako, King Lee. King Lee. Handa akong iwanan si Ludzigis para sa iyo. King Lee. King Lee. King Lee. Handa siyang iwanan ka para kay. Suyuin mo na ang babaeng yan. Umalis na lang siya. Hindi ako magsisisi. Ako, Sixia King Lee, hindi magiging pagpipilian ng sinuman. Ang utang mo sa akin at kay Yan Yan, hindi mo na mababayaran habang buhay. Huwag mong pigilan si King Lee dahil ba sa trabaho o sa personal na bagay si Amy. Ako, kung dahil sa trabaho, ang ihihi ni Amy ay wala na ang oportunidad na makipagtulungan sa amin. Kung dahil naman sa personal na bagay, wala na rin naman siguro sa inyong dalawa. Ano kaya ang pribadong bagay? Yan Yan. Si Yan Yan pala ang bumalik. Yan Yan. Yan Yan. Tatay. Yan Yan. Yan Yan. Ikaw ba yan, Nin Yan? Tapos na. Papa Phew. Ako si Mumu. Saa? Lahat ito ay gawa mo. Naman. Papa Phew, kaya ko pang patakbuhin ang kotse. Mag-isa. Kain. Laruan yan ni Yan Yan. Sino ang nagpagalaw nito? Lahat to ay laruan ko. Hindi yung sirang-sira. Gusto kong laruin kung paano ko gusto. Ano ang sinasabi mo? Ang tapang mo naman, wala kang kwenta. Talagang, nasobrahan ka sa pagiging score, litawan mo ako. Aray. Aray. Ikaw na masamang tao. Ikaw.
Tingnan mo, hindi kita kakausapin ng maayos ngayon, kung hindi kita pagsususpetsahan. Nang, mabuti, Yuan, Mumu. Sikun. Kung may problema ka, sa akin mo ibuntun. Huwag mong gagalawin ang bata. Pinagtatanggol mo pa siya. Tingnan mo nga, ginawa mo siyang ganito kasama. Wala na ba siyang ugali ng isang bata? Si Jin. Mumu, maliit pa siya. Hindi pa marunong umintindi. Huwag mo siyang sisihin. Tungkol sa bidding, hindi ko pa siya napapanagot. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya kanina? Sabi niya, si Ninian daw ay isang pilay. Ang pest na si Xiang Qingli. Umalis na nga, nagdudulot pa rin ang problema. Mumu. Magpaalam ka kay Papa Fu. Papa Fu, patawad po. Si Jin. Siya nga sigurado, na impluwensyahan ng mga bata sa kindergarten. Huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magalit. O kaya, naiinis ka na ba sa amin, anak ko? Kung ganoon nga, umalis na lang tayo. Para hindi na kita maistorbo. Nanay, hindi ba sinabi mo, mula ngayon, ang lahat ng bagay sa bahay na ito, ay akin na. Manahimik ka. Kung makikialam ka pa, bibigyan kita ng kapatid na lalaki. Tapos na. Sikun. Huwag ka nang magalit. Alam mo naman, na lumaki si Mumu na walang ama, kaya siya pabaya. Pangako, tuturuan ko siyang maging mabuti. Dahil, ayaw mo man lang kaming makita. Aalis na lang kami. Si Jin, basta huwag mong hayaang masira ang kalusugan mo. Ang ganitong pangyayari, ayokong maulit pa. Bantayan mo si Mumu. Si Jin, alam ko na nga, ikaw pa rin ang mabait sa akin. Tikman mo. Ito ay espesyal, kung inihanda para sa'yo na kape. Bakit ang pait naman ito? Hindi ba lahat ng kape ay ganito ang lasa? Espesyal na ginawa ko tong kape para sa'yo. Tikman mo. Ang sarap naman ito. Alam kong ayaw mo ng mapait na kape, kaya pinag-aralan ko ito ng maraming araw. Bago ko ito nagawa, espesyal na inumin ni MF. Napaso na nga ang mga kamay ko. Sulit ba? Para sa ating mahal na si MF, mabawasan lang ang paghihirap mo. Kusang loob ko yon. Ako. Magpapagawa pa ako sa iyo ng isang tasa. Lumabas ka. Si Jin. Sabi ko, lumabas ka. Ang paborito ni Ninian na maliit na sasakyan. Tatay. Dapat alam mo na, taon-taon niyang hinihingi, hindi naman pala peking mata, kundi ang makasama mo siya ng buong araw, ng buong puso. Kaya pala, ang lahat ng ito ay may mga palatandaan.
Taon-taon. Alam na ng tatay ang kanyang pagkakamali. Maaari bang bigyan pa ng isa pang pagkakataon ang tatay? Ng tatay. Pagkakataon. Hindi pa tapos ang 100 araw na pagsubok. Sabi ni Taon-taon, basta't makapasa sa pagsubok, may pagkakataon pa ako. Kingly, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bukas, isasama kita at si Mian-Mian. Sa pagtitipon sa tagsibol, ipapakita ko sa inyo ang aking determinasyon. Si Jin. Si Jin. Si Kingly. Ano man ang gamot na ibinigay mo kay si Jin, siya ay akin lamang. Siya ay akin lamang. Kumain ka pa. Ito ay para sa iyo, isang handaan para sa tagumpay. Huwag mong pansinin ang mga taong walang kinalaman. Dapat mong pahalagahan ang bawat isang taong mabuti sa iyo. Tama ba ako, Tito Jayang? Ang dami mong alam, Neneng ah. Tinuro sa akin yan ni mama ko. Hindi ko napansin dati. Ang daldal mo naman. Salamat po, mama. Hindi mo nga napapansin. Akala mo naman bata. Si Tito Jayang ba? Gusto si Mama. Ito. Si Tito Jayang. Ayun, sabi ni Mama. Ang pag-ibig ay dapat ipahayag ng malakas. Yan. Gabi na. Umuwi ka na at matulog. Kingly. Tama si Nyan. Gusto kita. Tapos. Gusto kita. Taon-taon, umuwi na tayo. Tito Jayang, nagkunwaring hindi narinig ng babae. Parang lalaki. Ulitin mo. Ito rin ang itinuro sa iyo ni Mama. Nyan. Ano nang pinagsasabi mo? Sige na, Nyan. Sige, makinig ka sa Mama. Gabi na. Matulog ka na ng maaga. Para lumaki ka ng mabilis. Para maprotektahan mo si Mama. Nan, umalis ka na. Kingly. May free time ka ba bukas? Narinig ko, may isang pagtitipon sa hangsaw sa tagsibol. Medyo masaya raw. Gusto kong sumama kayo ni Nyan. Para maglaro. Gusto ko nga eh. Isama mo na ako. Sige na nga. Pero kapalit nito, mamaya gabi, dapat maging mabait ka. Matulog ka ng maaga. CJ. Sige, bukas na lang ulit. Tara na. Hindi ko hahayaang may manakit kay Ningyan. Jayang Yanziu. Sana, hindi ka maging susunod na flu si Jim. Nyan, handa ka na ba? Masasarap na pagkain. Laro, parating na kami. CJ. Aray, hintayin ninyo ako. Tama. Alin ang gusto mo? Yung iyon ang gusto ko. Masaya ka ba? Wow, nakasuot na naman. Salamat, taon-taon, Kingly.
Tingnan mo to. 3, 2, talong. Taon-taon. Susunod, ano pa ang gusto mo? Tito, gusto kong kumain ng ice cream. CJ, noong taong yon, naghintay si Nyan Nyan dito ng tahimik. Bibili ako para sa iyo. Ice cream, gusto mo ba? Gusto ko. Ang bait-bait. Taon-taon. Doon tayo pupunta. Hintayin natin si Tito, okay? CJ. Abby. Mama, ang saya-saya ko po ngayon. Sana araw-araw ganito na lang. Kasi masaya na ako. Magagawa ko. Mangyayari yan. Kingly. Taon-taon. Kingly. Yan. Saan kayo pupunta? Wala kang pakialam. Gino Phil. Wala na tayong anumang relasyon. At hindi ka rin namin kailangan. Anong regalo ang inihanda mo? Siya Kingly. Dahil pinili mong sumama sa date, ibig sabihin ay gusto mo ring magkabalikan. Bakit ka pa magkukunwari, na nahihiya at nagdadalawang isip? Sa date, ang text na sinend ko sa'yo, hindi mo natanggap. Pasensya na, mukhang nagkamali ka yata. Hindi ako pumunta rito dahil sa iyo. At ayaw ko ring pag-usapan ang pagbabalikan. Ngayon, umalis ka na. Kingly, alam ko kung bakit mo ginagawa yan. Paraan mo lang yan para mas lalo kitang pahalagahan. Gusto mo lang na mas pahalagahan kita. Pero, alam mo ba, kung gaano ka nakakasuka, ang itsura mo ngayon. Basta si Nyan ang gusto. Sumunod kayo sa akin pauwi. Si Kingly ay babalik din. Nyan, namimiss mo na ba si Papa? Para sa iyo ito, anak, galing kay Papa. May inihanda akong regalo para sa iyo. Hihi! Ang paborito ni Nyan, na maliit na sasakyan. At ang paborito ring pagkain ni Nyan, na strawberry cake. Mukhang, totoo ngang napapabayaan ko siya noon. Si Nyan, natanggap lang niya ang regalo ko. Sumasaya na siya ng ganoon. At ang paborito pang pagkain ni Nyan, na strawberry cake. Teng si Teng Teng. Teng Teng Teng. Maligayang kaarawan sa iyo. Hipan mo na ang kandila. Happy birthday. Ang una syempre, para sa ating celebrant. Taon-taon ka sana. Nanay, ang sarap ng cake. Tikman mo rin. Kung masarap, kumain ka pa. Ninian, may kaunting problema sa kumpanya si Papa. Ikaw at si Mama, magstay lang kayo sa bahay at kumain ng cake. Mabuti ba? Mauuna na ako. Taon-taon. Bakit hindi mo sinabi kay Papa na allergic ka sa strawberry? Hindi pa naman ako nagkaroon ng magandang buhay. Ayokong malungkot si Papa. Yan. Dadalhin na kita sa ospital. Halika. Papa, susubuan kita ng isang strawberry. Yan, ano nang ginagawa mo? Ikaw. Babae. Yan. Kasalanan ko. Natakot ba kita? Sa susunod, sisiguraduhin ko. Kung mahal mo talaga si Yan, umalis ka na ngayon din. Jingly, ang problema natin. Bakit pa kailangang idamay ang bata? Si Nyan ay anak ko. Bakit mo tinuturuan si Nyan na? Kamuhian ako. Sabi mo anak mo si Nyan. Tapos bakit hindi mo alam?
Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, ang pinakaayaw ni Nyan Nyan ay ang mga kotse. Pasensya na. Hindi ko alam. Dahil hindi mo naman talaga pinansin, katulad ng hindi mo rin alam na si Neneng ay allergic sa strawberry simula pa noong bata siya. Imposible naman, taon-taon akong bumibili ng strawberry cake. Paborito niya yon. Happy birthday! Ang una, syempre, ay para sa ating celebrant. Happy birthday! Sana ilaging masaya at maligaya si Mumu. Hiwain na natin ang cake. CJ, tara na, ako na ang gagawa, Mama. Taon-taon ikaw lang, ang aming ama. Pero hindi lang iisa, ang anak mo taon-taon, tapos na. Taon-taon ikaw lang, ang isang ama. Pero hindi lang iisa, ang anak ko taon-taon. Wow, ang paborito kong cake ay strawberry cake. Kayo, bakit ka nandito? Si Jin, hindi ba't sinabi mo noon na lasing ka? Sabi, nadadalhin mo kami ni Mumu, para makapagpahinga. Niyan, hanapin natin si Tito Jayang. Mabuti ba? Mabuti. Dahil may date si Gipyu, bakit niyo ako pinipigilan? Ikaw lang naman ang nakatakda kong makasama ngayon. May malaking pagkakaintindihan yata ito. Si Jin. Ako ba to? Hindi pa ang tamang oras. O kaya iaalis na lang ako. Para hindi kita maabala. Kay Ate Kingly, may sasabihin pa kami ni Kingly. Umuwi ka na muna. Si Jin. Bitawan mo. Yan. Akin ito maliit na sasakyan. Akin ito strawberry cake. Pinagalaw ba kita? Yan. Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nanay, ayos lang. Tapos na. Neneng, kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, nanay. Ayos lang. Yung mga bagay na hindi makuha, gusto agad agawin. Ang pamilya mo ba? Ang nagturo sa'yo niyan. Ate Kingly, ano po ang ibig ninyong sabihin? Isang palad lang ay hindi makakapalakpak. Kung may problema, iisang tao lang ang sisisihin mo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Mama, gusto ko lang naman ibigay ang maliit na sasakyan. Ibigay mo kay Papa. Hindi ko naman kinuha ang gamit ng iba. Alam na ni Mama. Walang kasalanan si Neneng. Bata pa, hindi pa marunong umintindi. Naglalaro lang. Tayong mga matatanda, huwag na nating intindihin pa. Si Jin. Sabi mo, di ba? Bata lang, hindi pa marunong. Ang mga matatanda naman, hindi rin ba marunong? Nagkamali. Kailangan lang magbayad ng kapalit. Magagalit sa isang bata. Si Kingly, para ka namang. Tapos na. Shuhan. Ayos ka lang. Kingly. Paano mo nagawang manakit ng tao? Sinaktan mo ako. Aba, naglakas loob ka pang saktan ako. Anong klaseng mga magulang? Dapat mong sapakin. Si Kingly. Alam mo ba, na para kang isang matandang babaeng palaaway. Ang anak ko, inaapi ng iba, hindi ko kayang manood na lang. Mag-sorry ka kay Shuhan. Impossible. Si Kingly, totoo ngang ikaw ang may mali sa bagay na ito. Magmadali kang mag-sorry kay Shuhan. Mali nga ako. Ang mali ko ay ang pagpapakasal sa iyo, at ang pagkakaroon mo taon-taon, na isang ama. Ano ang sinasabi mo? Kayong mga masasamang tao, nandito ako, at hindi ninyo mapapahamak ang mama. Si Kingly, aba, inupakan mo pa ang mukha ko. Susugurin kita. Tapos na. Jayang Yanzil. Sana ay pakitunguhan ng maayos ni ATV, ang babaeng ito na parang baliw. Ayos ka lang ba? Malakas at malusog naman ako. Nahawakan lang ako ng babaeng baliw. Walang problema. Ayos lang ba kayo ni Yan? Tito Jayang.
Si Nian ito, ang ice cream na pinakagusto kong kainin. Napakahaba ng nilakad ko para lang makuha ito. Kung hindi ako purihan ni Neneng, malulungkot talaga ako. Ang bait-bait ni Tito Jayang. Narinig ko raw na doon, magkakaroon daw ng fireworks sa gabi. Manood tayo doon. Opo. CJ. King Lee. Si Jim. Hindi ko rin alam kung bakit. Ako nagkaganoon kanina. Hindi sinasadya. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang araw. Kahit na ang paglalaro natin ngayon, o ang pag-attend sa bidding. Walang anuman. Si Fu si Jin, baka, hindi siya magpapatalo. Kailangan mo ba ng tulong ko? Wag na. Ayoko nang makipag, may anumang kinalaman. Mga paputok ni Mama, magagandang paputok. King Lee, nasabi mo na noon, ang pag-ibig ay parang hamog na nagyelo. Totoo ngang nakakasakit, ng sobra-sobra, at walang lunas. Ngunit kung magagamit ng tama, maaari rin itong iligtas, ang isa sa gitna ng kaguluhan, ng buhay. Sa ganitong sandali, hindi ako ang isisi ng Chayanchen Group. Manliligaw mo lang ako. Hindi ko naabutan ang nakaraan mo, pero buti na lang ang kinabukasan. Magkasama nating tatahakin. King Lee, pakakasalan mo ba ako? Pangako, mamahalin kita, habang buhay. Uncle Jayang, tapos ako. Mamahalin mo rin ba si Nian, habang buhay? Siyempre naman. Nian, gusto mo bang magkaroon ng tatay? Gusto ko lang maging mabuti sa mama, at kay papa na mabuti rin kay Neneng. Tara na, uwi na tayo. Hindi ba uwi si Papa Jayang kasama natin? Uwi na tayo. King Lee, huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan. Magbibigay ako sa iyo ng pinakamalaking kasalan sa Hangsaw. Nang panahong iyon, gagawa kitang ang pinakamasayang babae sa Hangsaw. Ito ang dahilan kung bakit yung sumira ng pamilya na babaeng ahas. Balita ko para sa kanya to. Pinagawa niya kay Andy Fu ang aksidente. Kinuhang isang kidney ng misis at isang mata ng anak. Ang pakikipagtulungan ng kumpanya natin ng Chayanchen Group ay sinira rin nila. Hindi ko alam kung ganito kalupit na babae, ano kayang nakita sa kanya ni Andy Fu. Umalis ka nga. Pasensya na. Sabi ni Andy Fu, walang sinumang makakapasok. Pero iba ako sa kanila. Hindi mo ako pinapasok. Magsisisi ka talaga. Sabi ni Andy Fu, walang sinumang makakapasok. Pati ikaw. Director Fu, hindi ko siya napigilan. Pasensya na. Si Jin. Ilang araw ka na, walang umuuwi. Nag-aalala na kami ni Momo sa'yo. May problema ba? Yuan Fu. Umuwi na tayo. Pauwi na.
Kung hindi dahil sa iyo, hindi rin iiwan ni King Li ako. Lao Zhu Fufeng. At hindi rin mawawala ng mata si Nian Yan. Matanda na, huwag mong gawin yan. Natatakot ako. Ang tahanan ko'y iyong sinira, ng lubusan. Piano. Ngayon ay inuutusan mo akong umuwi sa'yo. Matandang kainan. Manahimik ka. Si Jin, may pamilya ka pa. At nandito pa kami. Nandito pa rin ang tahanan ko. Nga, iikot pa rin ang mundo kahit wala na tayo. May tahanan ka pa naman. Nandito pa naman kami. Tubig. Zhang Meng. May pag-asa pa ba ako? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Pang-agaw ng kasal. Sasama ako sa iyo. Kung makita pa kita ulit, huwag mo akong sisihin sa kawalan ko ng awa sa iyo. Siya King Li. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kailangan kitang patayin. Binabati kita, binabati kita. Magandang gawa ito. Salamat. Ang hangso naman ay, ang bayan ng ating si Elin Xia. Huwag po kayong mang-abuso, Liwi Jiang. Kay MS Xia. Huwag kang mag-alala, pakiusap. Takbo. Kasal ng nanay ko, bakit hindi ako pwedeng tumulong sa pagtanggap ng mga bisita ni Mama? Siya King Li, hindi ba't ang anak mo, ang pinaka-inaalagaan mo? Tingnan natin. Wala na siya. Ang kasal mo, matutuloy pa kaya? Binata. Hinahanap ka ng ginang. Pagpasensyahan niyo na po, Alin. Samahan niyo po akong puntahan si Mama. Lainan. Ay naku, ang tanga-tanga naman ng bata. Niloko na nga, hindi pa alam. Aling, nasaan si Mama? Sumabay ka na lang sa akin. Ay naku, bata, kasing sama ng ugali ng mama mo. Si Mama at si Uncle Jiang. Hindi ka nila mapapatawad. Pero bago iyon, kukunin ko muna sa iyo, ang tubo. Basta't makarating lang tayo sa kasalan, ay sa akin na ang 30% ng Few Corporation. Tama ba? Sabi ko'y gagawin ko. Kayo, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Mga pare, tara. Tulong, tulong, may gulo. Sir, pakiusap, ikaw ba'y papayag na makasama ang dalagang ito? Sa hirap man, o sa ginhawa, habang buhay, at di magbabago ang iyong pag-ibig. Papayag ako, ang dalagang ito, maaari ko bang itanong, kung ikaw ba ay handa na makasama ang Ginoo sa iyong harapan? Sa hirap man o ginhawa, sa anumang pagsubok, hanggang sa wakas ng buhay, gusto ko. Ngayon na, pakiusap ko sa inyong lahat, para sa ating bagong kasal, ay bigyan ng taos pusong pagbati. Kami, hindi ako sang-ayon. Si King Li ay akin. Si King Li ay akin. Tama na. Hanggang dito na lang. Ano ba ang gusto mong sabihin? Naririnig ko naman, King Li. Nagkamali ako. Alam ko talaga na nagkamali ako. Pagkaalis mo, doon ko lang napagtanto, hindi talaga kita kayang iwanan. Namimiss ko ang kape na inihahanda mo para sa akin. Namimiss ko ang pag-uwi mo sa bahay, araw-araw at gabi-gabi. Namimiss ko, kung si Ji Fu ang pumunta rito, may sasabihin ba siya sa akin? Mga matatamis na salita, mukhang nagkamali po ng tao si Ji Fu. King Li, kung ikukumpara sa akin, ang iyong kababata na si Luo Shuhan, ang mas angkop, hindi ba? Aaminin ko, na nagkamali ako ng maraming beses noon. Pero gagawan ko ng paraan para magbago. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Ang nararamdaman mo sa akin,
hindi kailanman pag-ibig. Kundi yung kape na hindi gaanong mapait. Tuwing uwi ako galing trabaho, may mainit na pagkain. Hindi. May isang tao na lagi kang hinahabol at sinasabi ang kasiyahang mahal ka niya. Hindi ganoon, King Lee. Ang pag-ibig ay hindi kailanman isang panig na pagbibigay. Kailangan ng dalawang tao na magtulungan para magliyab ang apoy. Ngayon, napatay na ang apoy dito. Hindi na muling masisindihan. Naiintindihan mo ba? Ngayon, napatay na ang apoy dito. Hindi na muling masisindihan. Naiintindihan mo ba? Narinig ko na dati palang asawa ni Enrestia si NTV. 6 na taon silang kasal. Pero ni minsan hindi niya sinama si Enrestia sa kahit anong okasyon. Narinig ko rin na, para sa kanyang kababata, sinadya ni NTV na magpagawa ng aksidente sa sasakyan at kinuha ang isang kidney ni Enrestia at isa sa mga mata ni Young Master Nyanyan. Grabe. Ngayon si Ginang Xia, nahirapan ng mahanap ang kanyang kaligayahan. Tapos pupunta pa siya rito para magsabi ng tungkol sa tunay na pag-ibig. Hindi ba't para lang itong manginis? Ang tao, bakit kaya ganito? Kalokohan, mga walang kwenta kayong lahat. King Lee, nakalimutan mo na ba? Marami rin tayong magagandang alaala. Talagang magaling na ang mga mata ni Yan. Nakalabas na si Mumu sa ospital. Kaya naman nakahina na ng maluwag si Shuhan. Hindi rin naman pala nasayang ang pagod ko. Ako ang nagplano ng aksidenteng ito. Huwag kang magsasalita. Huwag mong aapihin ang nanay ko. Hindi pa ba sapat ang ibinigay ko sa iyo? Bakit ba lagi mo na lang kinokontra si Lo Shuhan? Kailangan mo munang kumalma. Ililipat ko sila sa ibang tirahan. Siya King Lee, kung dahil lang yan, sa pagiging mabuti ko sa'yo noon, at nagpapakasasa ka na rito. Sasabihin ko sa'yo, mali ang plano mo. Bitawan mo. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad kay Lo Shuhan, o huwag ka nang umuwi kailanman. Ang dala mo sa akin, ay puro masasakit na alaala. Wala ni isang magandang bagay. Sa loob ng 6 na taon dahil mahal kita, kaya naman pinagbigyan kita, hinayaan kita. Ang nakuha ko naman ay ang walang hanggang pagwawalang bahala mo. Ngayon, natagpuan ko na ang kaligayahan ko. Sana po, Jimmy Q, huwag na po kayong manggulo pa. Ngayon, natagpuan ko na ang kaligayahan ko. Pakisuyong huwag na pong manggulo, Jimmy Q. Huwag na po kayong manggulo pa. Na, siya King Lee. 6 na taon mo akong minahal. Hindi ako maniniwala na talagang makakalimutan mo ako. Fu Sijin. Kung mahal mo talaga si King Lee, doon mo lang malalaman. Umalis ka na ngayon. Ito ang pinakamabuti para sa inyo. Niya at para sa iyo. Ikaw. Ang tagal mo nang inaangkin si Xia King Lee. Mahal ako ni King Lee. Ikaw ang dapat umalis. Ano ang balak mo? Kasamahan ko si King Lee. Akin si King Lee. Wala siyang may-ari. May sariling pag-iisip siya. Hindi siya isang bagal. Phil, mahal mo pa man o hindi si Enrestia. Ngayon ang kasal ni na Edine Jayang at Enrestia. Umalis na po kayo. Naman, Phil, si Enre Jayang ang XE ng Chanshin Group. Napakalakas ng Kapitolyo. Kakaagaw ninyo kay Enre Jayang ang babae. Hindi ba't naghahanap kayo ng kamatayan? At paano naman si Enre Jayang ang Chanshin Group? Hangsaw ito. Ang teritoryo ko. Ang malakas na dragon ay hindi kayang talunin ang ahas sa sariling lugar. Inaagawan niya ako ng asawa. Tingnan natin. Kung kaya niya nga ba? Fu Sijin, huwag ka nang mag-aksaya pa ng lakas. Hindi ako sasama sa iyo. Siya ba ang hinahanap mo? Tapos na. Siya ba ang hinahanap mo? Dahan-dahan. Anong ginagawa mo rito? Tietze, hayop ka. Sumuko ka na nga, at gusto mo pa akong lokohin. Susuko na po ako. Gusto ko pong maging aso ni Boss Jayang. Boss Jayang, patawarin niyo po ako. Panahon na ng batas ngayon. Anong sumama sa akin? CJ, ihatid ninyo siya sa akin.
Sa istasyon ng pulis. Wag. Engo Jayang. Phew. Iyan lang ba ang lakas mo? May sasabihin ka pa ba? Aaminin kong nanalo ka. Pero ang makuha mo ang tao niya. Makukuha mo rin ba ang puso niya? 6 na taon niya akong minahal. Ilang buwan ka pa lang, palit agad ako. Isa ka lang namang si Yaking Lee. Mga bagay lang na nakakainis sa akin. Ilang buwan lang kaming magkasama ni Yanzhou. Binigay niya sa akin yon sa loob ng 6 na taon, na hindi niya binigay sa akin, ang seguridad at kaligayahan. Sabi ko na nga ba, ako, si Yaking Lee, hindi magiging pagpipilian ng sinuman, at ikaw, Jiang Yanzhou, hindi rin magiging kapalit ng sinuman. Yuan, sinabi ko na, ako, si Yaking Lee, hindi magiging pagpipilian ng sinuman, at ikaw, Jiang Yanzhou, hindi rin magiging kapalit ng sinuman. King Lee, ako, ang dahilan kung bakit ako nag-aalinlangan nitong mga nakaraang araw, ay dahil sa sobrang bilis ng pagdating ng kaligayahang ibinigay mo. Dahil sa kaligayahang ibinigay mo sa akin, masyadong biglaan. Natatakot ako. Natatakot akong baka hindi ko naman pala totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Natatakot akong baka maging panghalili lang kita. Wala akong pakialam. Alam ko ang ganitong pakiramdam. Ayokong maging ang susunod na Fu Sijin. At ayokong maging ikaw ang susunod na ako. Kaya, ano ang gusto mong sabihin? Naiintindihan ko na. Mahal kita. Mahal ko ang kaligayahang ibinigay mo sa akin. Mahal ko ang iyong pagiging seryoso sa akin sa bawat taon. Mahal ko ang lahat ng aspeto mo. King Lee, ang pag-ibig ay hindi kailanman isang damdamin lamang, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. King Lee. Yanzhou. Min, salamat sa paglitaw mo sa pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Pista ng mga bulaklak. Tulad ng sinabi mo. Siya'y pagbigyan mo. Gusto kitang pakasalan. Gusto ko. Pag nakasuot na ng singsing, pamilya na tayo. Pagsisisihan mo yan pagkatapos. Hindi na. Impossible. Hindi totoo. Fu Sijin. Hindi ko alam kung nasiyahan ka ba sa sagot ko. Ha? Fu, ano pong nangyari? Gusto niyo bang magpadala ako ng tao para ihatid kayo sa ospital? Paano? Nandito ka para pagtawanan ako. Fu Sijin. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kilala ang sarili mo. Marahil di magtatagal, at matutuklasan mo. Nawala ako. Ang mundo mo, ay hindi magbabago. Hindi. Patutunayan ko. Ikaw at si Nian Yan, ay naging buo na ng aking buhay. Director Jiang, hindi pa ba opisyal na nagsisimula ang kasal? Tayong lahat, ay dapat makisaya. Nga, tayong lahat, ay sabik na. Buti na lang wala si Nian Yan kanina. Naku, Manager Jiang. Si Nian Yan. Ano? Nawawala si Nian Yan. Saan kaya napadpad ang bata? Hinahanap ko na sa lahat. Lahat ng tauhan ng hotel, ay tinanong ko na rin isa-isa. Wala pa rin nakakita kay Neneng. Imposible namang lumipad ang isang bata. Isara na natin ang buong hotel. Kahit pabaliktarin ko ang hotel, kailangan kong mahanap si Nian Yan. Fu Sijin, ikaw ba ito? Hindi ako. Ano man ang gagawin mo, tatanggapin ko. Pero bakit mo sasaktan mo si Nian Yan? Bata pa siya, masamang tao pa. King Lee. Kalma lang, King Lee. Anong gagawin natin? Nian Yan. Si Nian Yan, mabait siya. Hindi siya basta-basta tatakas. Huwag kang mag-alala, may pinapunta na akong tao para hanapin siya. Makikita rin natin siya. Ikaw na muna ang mag-alaga kay Nian Yan. Sisiguraduhin kong mahahanap ko si Nian Yan. Simula ngayon, taon-taon, akin siya. Fu Sijin. Pinapayungan kita na huwag mo nang subukan panghamunin ang limitasyon ko. Makikita ko rin si Nian Yan. Hindi mo na kailangan. Kailangang hanapin pa. Yung batang yon, nariyan na siya. Nian Yan, Mama. Huwag mo nang hanapin. Ang batang iyon ay nariyan na. Mama. Nian Yan. Ang galing. Pareho kayong mabaho. Mga hayop. Alam ba ninyo na nagkakasala kayo?
Lo Shuhan, ano nang gagawin mo? Pakawalan mo si Yan Yan. Tu Sijin, ano bang karapatan mo para utusan ako? Isa ka lang naman, niligaw ko. Anong karapatan mong pagtaasan ako ng boses? Ano nang sinabi mo? Mali ba ang sinabi ko? Kung hindi dahil sa, nagtago ako sa ibang bansa, hindi mo ako nakuha. Kaya ka nang ligaw kay Xia Qingli, nakapalit ko. Ngayon binibigyan kita ng pagkakataon ako. Pero lumingon ka, para maging isang mapagmahal na asawa kay Xia Qingli. Ako ang gusto mo. Kalampagin mo muna ang sarili mo. Babae, may sasabihin ka pa ba? Dahan-dahan nating pag-usapan. Gusto mo ng pera, di ba? May pera ako. Sa hinaharap, gusto mo bang manatili sa bahay ko ng gaano katagal? Gaano katagal ka maninirahan dito? Basta't pakawalan mo na si Yan Yan. Tu Sijin, bakit hindi ko napansin noon? Ang gaanong pagpapahalaga mo sa batang ito. Noong una, pinlano mo ang aksidente sa sasakyan para maalis siya. Nang nakapikit ang mga mata, bakit hindi ko naisip? Ikaw ang tatay niya. Ikaw ba? Masyado ka nang nasanay sa pag-arte. Pati sarili mo nalilito ka na. Pinalaya ko na si Yan Yan. Abangan ko nga, totoo ba ang iyong damdamin? O pakitang tao lang? Huwag. Huwag. Huwag mong saktan si Ningyen. Pakiusap ko sa iyo. Kung may problema ka, sa akin mo ibuntun. Xia Qingli, ikaw ang tinututukan ko. Babae. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito ngayon. Desisyon mo yan, ginawa mo yan sa sarili mo. Anong pakialam ng iba? Si Xia Qingli ang may kagagawan yan. Kung hindi dahil sa kagagawan ni Xia Qingli. Kanina pa sana ako naging infected. May kayamanan at karangyaan na walang hanggan. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kasalanan ko ito. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Ayos lang ba? Pakiusap ko sa iyo. Pakawalan mo si Yan Yan. Lo Shuhan, kung mangahas kang saktan, si Yan Yan at si Qingli kahit isang hibla ng buhok lang, hindi kita mapapatawad. Tumigil ka na ngayon. Maipapakulong kita. Kung ganyan, pa ang ugali mo. Ipaparamdam ko sa iyo ang hirap ng buhay at kamatayan. Xia Qingli, anong karapatan mo? Anong karapatan mo sa mundong ito? Lahat ng tao'y umiikot sa iyo. Ikaw ang bida sa mundong ito. Tingnan mo. Ang ganda-ganda ng lugar na ito. Magpakasal dito. Magiging masaya ka tiyak. Mingli, abangan ko nga. Papatayin ko ang batang ito. Magiging masaya ka pa kaya? Tumakas ka na, Ningyen. Tapos na. Tumakas ka na, Ningyen. Takbo. Tumakbo ng mabilis si Yan Yan. Yan Yan, ayos ka lang ba? Mama, ayos lang ako. Huwag ka nang mag-alala, Mama. Yin. Anin. Tu Sijin, ikaw na tanga. Kung gusto mong maging sunod-sunuran niya, pumayo ka na rin at mamatay. Tawagin ninyo, dalhin ninyo ang dalawang baliw na ito, at ipakulong. Mula ngayon, wala na kayong kinabukasan. Huwag kayong lalapit. May bomba siya. Tapos na. Huwag kayong lalapit. May bomba siya. Lo Shuhan, kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idadamay. Nasaan ang remote? Ibigay mo sa akin, basta tumigil na ang tibok ng puso ko. Ang bombang ito ay magsisimulang mag-countdown. CJ, patayin mo ako. Patayin. Mayroon bang matibay na silid sa hotel? Sumagot ka nga. Mayroon daw silang bomb shelter sa hotel. Baka sakaling makaiwas sa bomba. Pero, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang bomba. Gaano kalaki. Tu Sijin, gusto kong sumama kayo sa libing ko. Bitawan ninyo. Umalis na kayo. Eh ikaw. Dalhin mo si Yan Yan. Mabuhay ka ng mabuti. Takbo. Takbo. Magmadali ka ng tumakbo. Papa, nangako ka. Nasasama ka sa akin at kay Mama ngayon. Hindi mo tinutupad ang iyong salita. Tatay. Tatay. Kanina ko pa hinahanap ang pinakamalapit na amusement park. Doon sa may pinakamasarap na ice cream parlor. Kung taon-taon naman ayaw mo. Sige na nga.
Gusto ko. Papa, hindi na kita guguluhin. Sarili mo nang hanapin. Hindi pwede. Nagalit si Papa. Kailangan mo akong halikan taon-taon. Para mawala ang galit ko. Mabuti na iyon. Hindi pa sapat. Pumunta ka. At papuntahin mo rin si Mama para halikan din ako. Doon lang ako mapapanatag. Jayang Yanziw, nakikita kita. Matulog ka na lang sa labas mamayang gabi. Mrs., huwag ka nang magalit ah. Ang totoo niyan kanina. Nagbibiro lang ako. Kumain na tayo. Maghapunan na tayo. Inilabas na ang mga marka namin ngayon. Perfect score sa Filipino at Math. Tuwang-tuwa ang teacher ko. Binigyan pa nga ako ng star. Pero noong tanghalian, natapon ni Chen Chen ang sabaw ng itlog sa damit ko. Bago pa ako umiyak, siya ang unang umiyak. Kailangan ko pa siyang aliwing. Napagod talaga si Neneng ngayon. Gantimpalaan natin si Neneng ng isang malaking drumstick. Sige ba? Gusto ko yung kay Papa at Mama. Yakap, halik at buhat-buhat. Sir, tapos na ang therapy session ko ngayon. Hanggang dito na lang. Salamat po. Net. Inilabas na ang mga marka namin ngayon. Perfect score ako sa Filipino at Math. Tuwang-tuwa ang teacher ko. Binigyan pa niya ako ng star. Pero noong tanghalian, natapon ni Chen Chen ang sopas na may itlog sa akin. Bago pa ako umiyak, siya na ang napaiyak. Ako pa ang nag-alo sa kanya.